ng kapatid niya. After ng wedding ay tuluyan na akong lumipat sa bahay nila Vince. Mas lalo kong naramdaman ang galit ni Christine sa akin sa pamamagitan pa rin ng cold treatment niya. Ang ikinakatuwa ko lang ay magiliw siya sa anak ko na kapatid niya sa ama. Hindi naman niya itinadamay ang bata sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Vince, sa tingin mo ba ay mapapatawad pa tayo ni Christine? Matatanggap pa kaya niya ang relasyon nating dalawa? Minsan ay tanong ko kay Vince bago kami matulog. Oo naman, darating nilang araw na yun. Hayaan lang natin siya kung magalit o mainis sa atin. Ibigay natin sa kanya karapatan na magtampo sa atin dahil may nagawa tayong mali at yun ay naglihim tayo sa kanya ng matagal. Tugod pa ni Vince. Nanginay kasi ako sa pagkakaibigan namin. Namimiss ko na yung mga araw na sobrang kaming close sa isa't isa. Malungkot kong wika. Alam ko, kaya nga ngayon, dito ka na nakatira sa bahay at gawin natin ang lahat para bumalik ang tiwala niya sa atin. Mabubulat ka na lang isang araw, pinakausap na ulit tayo ni Christine kagaya ng dati, sabit pa ng aking asawa. Bukod sa nasirang pagkakaibigan namin ni Christine ay isa pang ikinalungkot ko, ay ang pagkakaroon ng lamat ng samahan nila ng kanyang daddy. Nakakakonsensya na bahagi ako ng lamat na yon, Papa Dudu. Pero wala pang 1 week ako sa bahay ni Vince ay bigla namang umalis si Christine. Nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ni Vince na kumuha ng isang condo unit ang anak niya at gusto na mag-solo. Sobra akong nasaktan sa desisyon na yon ng kaibigan ko. Para kasing indirect niya sinasabi sa akin na wala na talagang pag-asa na mapatawad pa niya ako. Bago umalis si Christine ay naglakas loob akong kausapin siya at umasa ako na pipigilan ko siya sa pag-alis niya. Galit niya. Christine, miss ko na yung dating tayo. Sana huwag ka na umalis. Sana bigyan mo ko ng chance na bumawi sa lahat ng mga mali ko. Ang gusto ko lang naman ay matanggap mo ko bilang asawa ng dati mo. Ang nakikiusap kong sabi sa kanya. Tanggapin mo na lang na hindi na may babalik yung dating tayo, Winnie. Saka ano ba akala mo? Akala mo ba ay nagalit ako sa'yo dahil inasawa mo ang dati ko? Hindi, Winnie. Nagagalit ako sa'yo dahil naglihim ka sa akin. Wala naman pala kasing kwento yung promise natin noon na walang secrets eh. Dinastos mo ang friendship nating dalawa. Eh, hindi na kita kaya pagkatiwalaan pa. Siguro isipin mo ang babaw ko pero eto ako eh. Ang galit na sagot ni Christine. Imposible na nga siguro may balik ang friendship natin pero sana'y magstay ka pa rin. Kahit para sa dati mo na lang. Kailangan ka niya. Ang sabi ko, hindi na. Saka alam ko naman na hindi ka makagalaw na maayos sa bahay na ito dahil sa akin. Ako na mag-a-adjust. Tura niya. Hindi ko na nagawang pigilan si Christine, Papa Dudu. Tumuloy siya sa pag-alis sa bahay nila ng kanyang daddy. Yun na rin ang naging huling beses na nag-usap kami. Kapag nagpupunta siya sa bahay para dalawin ang daddy niya at ang kapatid niya ay hindi niya pa rin ako inimikan. At kahit gusto ko siyang lapitan at kausapin ay hindi na rin ako nag-a-attend pa. Kaya ako na lamang na kusang mawala ang galit ni Christine sa akin kagaya ng sinabi ni Vince. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kami okay ni Christine. Hindi ko alam kung darating pa ang panahon na magkakayos kaming dalawa pero hindi pa rin ako huminto sa pagdarasal. Na mangyayari yun, Papa Dudu. Kahit sana hindi na yung friendship ang may balik kahit yung pagpapatawad na lang. Kung pwede nga lang sana pumili ng ibigin ay hindi ko hahayaan ang puso ko na mahalin ang tatay ng best friend ko. Pero wala eh, isa rin ako sa mga marurupok. Nakuha ko nga ang puso ng lalaking mahal ko pero nawala naman ang isa
Ang kaibigan ko na nakasama ko noon sa saya at lungkot. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay nagsisisi ako na pinakasalan ko si Vince. Kung sa usapang mag-asawa ay masaya ako, kahit pa maraming tao ang nagsasabi na masyado akong bata para kay Vince. O kung minsan ay napagkakamala ng iba na anak ko ni Vince, ay hindi ko sila pinapansin. Ang importante naman kasi ay kaming dalawa ni Vince at ang pagmamahal namin sa isa't isa. Lubos na nagmamahal, Winnie. Walang mali sa umibig sa isang tao kahit gaano kalayo ang agwat ng edad ninyo. Hindi ito magiging mali kung wala kang natatapakang tao. Ngunit sa nangyari kay Winnie, wala nga siyang natapakang tao ay meron naman siyang natapakang pagkakaibigan. Hindi mo pwedeng sisihin si Christine sa nararamdaman niya. Marahil ay darating ang panahon na mahanap niya ang pagpapatawad sa kanyang puso pero huwag mo siyang madalangin. Ang tao ay iba-iba. Magkakaiba tayo ng tagal at bilis ng pagpapatawad. Bigyan mo pa siya ng mahabang panahon at wala kang dapat na gawin kung hindi ang maghintay. At kung sakaling hindi na talaga dumating ang panahon na aking sinasabi, ay mainam na tanggapin mo na lamang na sadya pagkawala ni Christine sa buhay mo. Ay ang pagdating naman ni Vince na sa kabila ng agwat ng inyong edad ay tunay at wagas ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo. Maraming salamat po. Mga bukid sa umak. Ang bidlay ang mga buhi sa umano.